Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako ay nagagalak na makasama kayong muli para sa isang makabuluhang talakayan at pagpapaunlad ng bagong kaalaman sa asignaturang Mathematics. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng ika-4 na markahan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa pagtatansya at pagsukat ng haba, bigat, at laman o capacity gamit ang non-standard units na panukat. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagtatansya at pagsukat ng timbang o bigat gamit ang non-standard units. Matututuhan mo rin ang pagtatansya at pagsukat ng haba at laman o capacity gamit ang non-standard units. Tingnan ang larawan sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita at inilarawan ang pagtatansya at pagsukat ng timbang o bigat at laman o capacity gamit ang non-standard unit. Masdan ang mga prutas sa itaas. Makikita mo na may mga iba't ibang sukat ng laki at timbang o bigat. May mga prutas na malaki at mabigat ang timbang, katulad ng pinya at mangga. May mga prutas naman na maliit ang sukat at hindi gaanong mabigat. Gamit ang non-standard unit, matutukoy mo ba ang mga prutas kung alin sa kanila ang mabigat, mas mabigat at pinakamabigat? Sa pamamagitan ng improvised balance at isang bagay, maaari mong makuha ang tansyang bigat ng mga prutas na ipinakita kanina. Tingnan at suriing mabuti ang larawan sa ibaba. Makikita sa halimbawa ang pagtatansya at pagsukat ng mga bagay gamit ang non-standard unit. Sa pamamagitan ng mga improvised balance, matutukoy na ang pinya sa larawan B ay katumbas ng 3 mangga. Samantala sa larawan A, makikita na ang pinyang may katumbas na 3 mangga ay mas mabigat kaysa sa 3 bayabas. Sa makatuwid, kung ang pinya ay katumbas ng 3 mangga at mas mabigat sa 3 bayabas, nangangahulugan na ang 3 mangga ay mas mabigat kaysa sa 3 bayabas. Narito naman ang pagpapakita ng pagtatansya at pagsukat ng haba. Si Danny ay may hawak na lapis at paper clips. Nais niyang sukatin ang haba ng lapis sa pamamagitan ng mga paperclip. Ilang paperclip kaya ang katumbas ng haba ng lapis? Gamit ang paperclips, ilang paperclips kaya ang katumbas ng haba ng lapis? Tara, gawin natin at sukatin. Makikita na ang tansyang haba ng lapis ay may katumbas na 4 na paper clips. Para naman sa iba pang halimbawa, makikita sa larawan na ang isang notebook ay katumbas ng 3 toothpick. Sa ikalawang larawan naman, ang sukat ng taas ng isang frame ay katumbas ng 2 pardible o safety pin. Makikita naman na ang isang stapler ay may katumbas na haba ng 4 na wooden pin. At sa panghuling larawan, makikita na ang isang gunting ay may katumbas na haba ng 6 na brace fastener. Ipakita naman natin ang pagtatansya at pagsukat ng laman o capacity. Gamit ang iyong kamay o maliit na tasa, maaaring makuha ang tansyang laman o capacity ng isang bagay.
Tingnan ang susunod na larawan. Sa pamamagitan ng maliit na tasa, masusukat mo kung ilang maliit na tasa ang laman o capacity ng isang cylindrical glass. Makikita natin sa larawan na ang isang cylindrical glass ay may katumbas na laman o capacity na 24 na tasa ng lupa. Tara, subukan nating alamin kung ilang basong tubig ang laman o capacity ng isang pitsil. Gamit ang baso, masusukat natin kung ilang baso ng tubig ang katumbas na laman o capacity ng isang pitsil. Sa makatuwid, ang isang pitsil ay may katumbas na laman o capacity ng 9 na baso ng tubig. Para sa unang gawain sa pagkatuto, suriin ang mga larawan sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang may katumbas na haba ng 2 pirasong palito ng posporo. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa ikalawang gawain sa pagkatuto, suriin ang bawat larawan sa ibaba. Ibigay ang katumbas na bilang o sukat. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Para sa ikatlong gawain sa pagkatuto, suriing mabuti ang bilang ng larawan sa bawat bilang. 3 tasang apple juice ang laman ng isang karton. Ibigay ang bilang ng tasang apple juice. Gawin ito sa iyong kwaderno. Umaasa akong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Please like and subscribe to get more video updates.